So yan, good morning sa lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoon. So nawa, itong araw na to ay maging mabunga at mapuno tayo ng lubos na pagsamba sa ating Panginoon. So sige po, basahin ko na po ang talata mula sa Efeso. Ito po ay magandang alalahanin natin in view din sa ating magiging scripture text na pag-aaralan for today. So sabi dito po sa Ephesians 1:7-8, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight. Nais ko lang pong sabihin na sa talatang ito, yung ginawa ng Lord sa cross, tandaan po natin, ibinigay ng Panginoong Jesus generously. Ang hirap ng R, generously and extravagantly. Pag sinabing extravagant, higit pa yun sa naiisip mo kung paano grabe ang pagiging generous ni God at hindi siya ina para ilarawan. No in-express ng Diyos ang pag-ibig at ang kanyang biyaya sa atin, kalakip ng kanyang awa. Kaya naman, sa ating aawitin for today, hindi nga lang ito madalas ipakanta, pero napakaganda ng lyrics niya. Kaya sana, as we worship the Lord, yung puso natin magalak, masiyahan, na magbigay tayo ng papuri at parangal sa ating Panginoon. Kaya po tayo nang magpuri sa ating Diyos na banal. Let's clap our hands. You can dance. Pwede rin pong amawit ng masaya. Yeah, let's smile as we sing this song. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Let's declare. Who shakes the whole earth with holy thunder and lifts the breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Let's shout, this is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love.
is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy, worthy, worthy is the amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I thank for all that you've done for me. Yeah, this is amazing. This is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing. Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus. Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, yes, oh Lord. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya at awa. Amen. Napakasarap alalahanin na sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Na-experience natin yung patuloy na magkaroon tayo ng pakinabang sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi sa pamamagitan ng nais lang natin, but only but God's grace and His mercy towards us. Inoffer niya yung buhay niya. Binigay niya ang kanyang natatanging buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nawa, yung awitin natin for today, let us remember how Jesus saves us and how His mercy and His grace generously pinagkaloob sa atin. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners. Oh,
body the bread. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled, the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, Yes, you the are. ransom from heaven. Jesus. Jesus Messiah, Yes, oh God. Lord of all. Yes, all our hope is in you, oh God. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. Yes, you are the light. The light of the world. All our hope. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. The light of the world. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. Yes, oh Lord. The light of the world. Jesus. Jesus Messiah, name above all names, Blessed. blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah,
pasasalamat sa ating Panginoon. Grabe yung pag-ibig niya, ang kanyang biyaya, ang kanyang awa. Nawa yung puso natin magalak at patuloy na mag-alay ng papuri at pagkilala sa kanyang dakilang pangalan. Come on, church! You are Savior, Almighty God, our rescuer, our healer, Lord. The only Son of God, Jesus Messiah. Yes, oh Lord. We are so grateful, oh God. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay ng iyong mga anak maging mapagpasalamat. Nandun ang pagpupuri, andun ang pagsamba, pagkilala. Tunay nga, O Diyos, na hindi po namin mararanasan yung galak at saya na mabuhay sa mundo without yung meaning ng buhay na ikaw po ang nagkaloob. Tunay, Lord, sa present time na ito na full of uncertainty, maraming kaguluhan, maraming kalungkutan, marami rin pong mga taong wala ng meaning ang buhay. Nabubuhay na lang sila humihinga at nagpapatuloy sa kanilang ginagawa. Subalit, walang kagalakan at kasiyahan. Kaya Lord, wag po namin sanang sayangin, wag po namin baliwalain, wag po namin isang tabi, hindi rin po namin kalimutan at tahasang isang tabi ang mahalagang bagay na ito, Panginoon, sa buhay namin. We as your children, O God, binigyan mo ng pagkakataon, O Diyos, upang kami ay muling ma-restore ang aming relationship sa inyo, Panginoon. Itong buhay na ito na pinagkaloob nyo ay patuloy na magkaroon ng pagkilala at i-honor namin yung ginawa mo, O Diyos, sa cross. Yung grabing pag-ibig mo, yung grabing biyaya mo sa amin, Panginoon. Ito yung maging patuloy, Lord, na magdala sa amin upang yung buhay, mas lalo po kami magpursige, O God, to live a life in a way that we should walk, O God, in yung buhay, Lord, na nandoon yung pagnanais na ikaw ang nagbibigay, na patuloy na maging kawangis mo at naroroon na ang puso namin hindi napapagod kundi nagpapatuloy sa buhay na ito. Lord, salamat po sa biyaya at awang yung buhay na binigay on the cross. Nawa itong araw na ito sa pakikinig namin ng iyong salita. Muli kaming ma-remind ng salita mo. Hindi lamang kami ma-amaze dun sa grace, Lord, na binigay mo, kundi magre-resulta ito, Panginoon, sa aming buhay na binabago sa biyaya mo. Salamat, O God, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pagsamba at parangal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sobrang nakaka-excite na magpuri sa Lord. Excited po ba kayo? Parang hindi pa excited. So sa araw na ito, tayo po ay may ibang pag-aaralan. So shall we open our Bible sa Isaiah 53, 1-12. So napakaganda rin po ng talatang ito na mapapag-aralan for today. So nandyan na po ba ang ating mga Bible? We will read by 2 verses. So salitan po tayo. Simulan ko po sa verse 1 ng Isaiah 53. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Kayo po? He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not.
Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Verse 5, But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And he made his grave with the wicked, and with rich man in his death. Although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. His By knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. Because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Ay handa na po natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa pagpo-focus at pakikinig ng kanyang banal na salita. A blessed morning to each and everyone. Sa umaga pong ito ay dahil sa panahon natin, no, na nalalapit na ang pagdiriwang ng pag-alaala sa Kapaskuhan, ay minabuti po natin na sa buwan na to ay mag-aral po tayo ng mga bagay patungkol sa Christmas. Bagamat alam po natin na ang eksaktong kapanganakan ng Panginoon ay hindi naman talaga December 25. No? Ito po ay naging tradisyon lang ng isang relihiyon, at dahil sila ang nagdo-dominate sa ating bansa, ay yung kultura natin ay nag-develop ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa araw ng December 25. Pero ganun pa man, napakaganda na i-celebrate po natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung pagdating niya ay isang pangyayari na dahil dito nagkaroon ng pag-asa ang sangkatauhan. At ito pong pag-aaral po natin ngayon ay hinango ko dito nga po sa aklat ng Isaiah, chapter 53. At sa buong kabanata po ay pinag-usapan ang ating Panginoong Hesus. Ang aklat po ng Isaiah ay nasa lumang tipan. At ito ay isinulat ni Isaiah na nasa 500 taon bago ipanganak ang Panginoon. So ang Panginoong Hesus po ay pinag-uusapan na bago pa siya dumating dito sa lupa. At ito pong Isaiah ay mayroong mga naisulat na patungkol sa kanyang kapanganakan. Yun po yung sa Isaiah chapter 9. At dito po sa chapter 53, ang usapin po ay ang gagawing pagtubos ng ating Panginoong Hesus. No, baka may magtanong, no, Pastor, bakit naman kamatayan ni Jesus ang pag-uusapan? No, kung titingnan po natin ang Bible, yung paraan ng pag-alaala, ay yung paraan ng pag-aalala sa pagdating ng Panginoon ay gagamit tayo ng tinapay at yung katas ng ubas. So sa madaling salita, kung meron tayong aalalahanin sa Panginoon na inutos ng Biblia, hindi yung kapanganakan kundi yung kamatayan.
Bagamat hindi naman po ipinagbawal na alalahanin ang kapanganakan, sapagkat yung pagdating ng Panginoon ay ipinagdiwang ng mga mananampalataya, no? Yung mga pastol, yung mga anghel, at nung nabalitaan ito ng mga hari, after 2 years, dumalaw sila dun sa batang Jesus. At napakaganda po na i-celebrate ang pagdating o kapanganakan ng Panginoong Yesus dahil sa pagtanaw natin ng pagrespeto, pagsamba sa Kanya. Ngunit ganun pa man, sa umaga pong ito ay unawain po natin sino ba ang Kristo sa panahon ng Christmas, no? The Christ of Christmas. Magandang talakayin po ito sapagkat sa panahon po natin ngayon, nawawala yung Christ ng Christmas. No, nagiging Santa Claus, na-highlight yung Christmas tree, mistletoe, yung mga candy cane, na anong kinalaman sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Bagamat ito ay ipinilit na itugma sa pagdating ng Panginoong Yesus, ngunit marami pa rin ayaw nilang kilalanin yung totoong dahilan ng Kristyanismong Kapaskuhan. Kaya nga po ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na Merry Christmas, Happy Holidays. Inaalis nila yung Christ sa Christmas. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, importante na alam natin ang tamang dahilan ng pagdiriwang ng tradisyon ng Christmas. At dito po sa Isaiah chapter 53 ay tatalakayin po natin yung mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Yesus. Una, yung kanyang arrival, no, sa verses 1 to 3. Ang pangalawa, yung kanyang activities, no? Ano yung mga ginawa niya sa verses 4 to 6. And then, ano yung assignment? Ba't ba dumating si Jesus sa verses 7 to 9? At dahil sa kanyang pagdating, makikita rin natin sa verse 10 to 12 yung kanyang accomplishment. Anong nagawa niya? Na siyang dahilan ngayon, bakit tayo magdiriwang ng Kristiyanong Christmas? Sinasabi ko pong Kristiyanong Christmas kasi pagan ang pagdiriwang ng kultura natin. Pero dapat po maging redemptive tayo. Ituon natin o gamitin natin ang okasyon na to upang ipakita na ang pagdiriwang ay talaga namang dapat ipagdiwang sapagkat dumating ang tagapagligtas. At bibigyan ko po kayo ng mga kadahilanan gamit itong talata na isinulat ni Isaiah 500 years before the birth of Jesus Christ. Grabe, no? Pinag-uusapan na siya, hindi pa pinapanganak. So, sa unang pagkakataon ay tingnan po natin yung arrival. At ito po, ano nangyari? Sa panahon ni Isaiah, ano ang mangyayari pag dumating yung Kristo o ang Mesiyas? No? Kristo po kasi, Griego, Mesiyas, Hebreo na salita. Pero yan po iisang ibig sabihin, no? The Anointed One. At sinabi na ni Isaiah, anong mangyayari pag dumating siya? Dito sa verses 1 to 3. Sabi po ni Isaiah, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? So yung pagdating ng Mesiyas ay hindi inaasahan ayon sa kanilang expectation. Sapagkat malinaw sa aklat ng unang Korinto 2:7-8, sabi pong gano'n ni Apostol Pablo, nung ipinamalita nila yung pagdating ni Jesus, ito po yung mga pangyayari. Sabi, sa halip, ang sinasabi namin ay ang hiwaga at itinatagong kaunungan ng Diyos. So yung pagdating ng Panginoong Yesus, ito ay hiwaga o misteryo. Hindi ito galing sa kaisipan ng tao. Hindi ito plinano ng tao. Hindi ito inimbento ng tao, kundi ito ay hiwaga galing sa Diyos. At ito'y kaunungan ng Diyos. Kaya lang, itinago.
No, hindi agad pinaalam o hindi agad naintindihan ng sangkatauhan, maliban na lang nung ipinaalam ng Diyos yung kanyang pagdating. Kaya nga po sabi sa verse 8, wala ni isa man sa mga pinuno ng kapanahunan ito ang nakaalam nito. Ngunit ipinahayag ito sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So itong mga apostol na pinili ng Panginoon, sila ang pinagpaalaman, no? Ipinahayag ng Diyos sa kanila yung katotohanan na pagdating ng Mesiyas. At ito'y sa pamamagitan ng kilos ng ikatlong persona, ang banal na Espiritu. So kapag misteryo, tandaan po natin, hindi natin malalaman yan unless ipaalam sa atin. At dito po ipinaalam ng Diyos yung pagdating niya. Kaya nga po ang sabing ganon, sinong tatanggap? Sinong maniniwala? Sabi sa verse 14, ngunit ang taong di-spiritual ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan ang mga iyon sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. So again, bagamat ipinaalam na yung pagdating, yung pag-unawa sa katotohanan ito, yung pagtanggap sa katotohanan ito, kailangan pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po dito si Isaiah, sinasabi niya sa verse 1, sinong naniwala nung ipinahayag namin yung mga katotohanan ito? Sapagkat paano ba dumating ang Mesiyas? Sabi sa verse 2, for he grew up before him like a young plant, and like a root out of the dry ground. He had no form or majesty that we would look at him, and no beauty that we should desire him. Dumating si Jesus bilang servant. Ang mga Israelita na pinangakuan ng pagdating ng Mesiyas, ang inaasahan nilang darating na tagapagligtas ay hari, katulad ni David. Inaasahan nila na darating ay makapangyarihan, nasa trono, nasa kapangyarihan. Kaya lang, nung dumating si Jesus, wala sa kaharian. Nasa bahay. Nung dumating si Jesus, wala siyang corona, meron siya tuwalya. Nung dumating si Jesus, hindi siya yung pinaglilingkuran, kundi siya ang naglilingkod. Kaya nung dumating siya, dahil walang majesty, walang beauty, to desire him, paano tumugon? Sabi sa verse 3, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Ang Isaiah chapter 53 po ay isinulat partikular sa mga kababayan ni Isaiah, mga Hudyo. At dito, sinasabi ni Isaiah, nung dumating siya, ang naging attitude ng mga Hudyo ay i-reject siya. At totoong nangyari yan. Sabi ni Juan, no, nung panahon na tinitingnan ni Juan yung mga pangyayari, nung dumating si Jesus, sabi ni Apostle John sa chapter 1, verse 10 to 11, ng kanyang naisulat, siya ay nasa sanlibutan, subalit hindi siya naunawaan ito. Hindi siya tinanggap ng bayan niyang ito. Sa John chapter 19, verse 14 to 15, ito po yung dulo o huling pangyayari ng buhay ng Panginoong Yesus nung siya'y nandito sa lupa. At ganito po ang mga sinabi ng mga Hudyo. Sabi pong ganun sa talatang 14 dito sa John chapter 19, araw noon ang paghahanda para sa Paskwa, so may piyesta, at magtatanghali ang tapat na. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, masdan ninyo ang inyong hari. So dito si Pilato may pagkilala kay Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Pero tingnan nyo ang sagot ng mga Hudyo. Sabi sa verse 15, kaya sumigaw sila, alisin, alisin ang taong iyan, ipako siya sa krus. Wala kaming hari kundi ang emperador. Again, mapapansin natin na itong mga Hudyo talagang
ang naging attitude nila sa Panginoong Yesus ay rejection. At ito ay katuparan ng propesiya ni Isaias. Nangyari. Tandaan po natin na ang propesiya ay mga pangyayari sa future na pinaalam ng Diyos. No, hindi ito pinilit mangyari ng Diyos, kundi ipinaalam ng Diyos yung future. At dito makikita natin yung pagdating, yung pangangaral tungkol kay Jesus na i-reject yung mensahe, nangyari yun. Si Jesus dumating bilang servant, nangyari din yun. At si Jesus sa pagdating niya, He will be rejected, nangyari din yun. So makikita natin na si Isaiah ay binigyan ng pagkakataon upang tanawin ang mga pangyayari sa Mesiyas. At dahil sa pangyayaring ito, nakatitiyak tayo na si Jesus na dumating, siya yung Mesiyas. Amen? And then, hindi lang arrival, kundi ang usapin pa na sumunod ay yung activities of Christ sa verses 4 to 6. Ano nangyari? Una, sabi ni Isaiah, magkakaroon ng suffering. Sabi sa verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Sa Pilipos 2, 6-8. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, ang tinutukoy si Jesus, hindi Niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. So si Jesus, Diyos, hindi nawala yun. Nanatili siyang Diyos. Pero yung karapatan bilang Diyos, hindi niya ginamit. Bagkus, nung siya ay nakasama natin, namuhay siya nakatulad natin. At dinanas niya ang lahat ng consequence ng sumpa ng kasalanan. No, may nagsasabi, hinubad ang pagka-Diyos. Hindi po pwede hubarin ang pagka-Diyos. No? Hindi yan damit, sapagkat yan ay kalagayan, nature ng ating Panginoong Yesus. Hindi po hinubad, kundi hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos. This is a portion of, or this is a point wherein Jesus accept humiliation dahil sa epekto ng kasalanan. Yan po ang epekto ng kasalanan. Ibinaba tayo. Nilait tayo. Sinira tayo. At ang Panginoong Yesus, bagamat hindi nagkasala, tinanggap niya yung mga consequences na yan. Naranasan niya yan. At hindi lang yun, kundi nung dumating siya, sabi sa verse 7 dito sa Pilipos 2, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Hindi siya bossing, hindi siya king. Alipin. Of course, hindi ito alipin natin, o hindi siya pagiging alipin ng tao, kundi alipin ng Diyos. Naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya, at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Si Jesus po, nung dumating siya, alam niya na mamamatay siya. Papatayin siya. Pero yung kamatayan niya, ito yung paraan ng pagtubos sa mga makasalanan. Dahil alam naman natin, sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay, ano po yan? Kamatayan. Malinaw yun. Dahil nais ng Diyos na tubusin ang mga sasampalataya sa Kanya, para matubos tayo, kinailangan may mamatay. Kaya yung hindi kikilala sa Panginoong Yesus, mamamatay ka. Dahil yan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit yung sumampalataya, may namatay na.
para sa iyo. At ang Panginoong Yesus, sa pagdating niya, ginanap niya yung paraan ng pagtubos, kaya siya ay sumunod sa kanyang Ama hanggang kamatayan. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him not. We esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Yung mga Hudyo, nung ang Panginoong Yesus ay nagdurusa, ang iniisip nila, pinapausahan si Jesus. Sabing ganun sa aklat ng Juan 10:33, sumagot ang mga Hudyo, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuting gawa, kundi sa iyong paglapastangan. No, ang tingin nila kay Jesus, nilalapastangan niya ang Diyos. Dahil ikaw na isang tao lang ay nagpapakilalang Diyos. Sa Mateo 26:65-66, dahil dito'y pinunit ng kataas-taasang pari ang kanyang mga damit at sinabi, paglapastangan ang sinasabi niya. Anong masasabi ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. So yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus, ang tingin ng mga Hudyo, nilapastangan niya kasi ang Diyos. Kaya nga po, He was smitten by God and afflicted. Yun ang tingin ng mga Hudyo. So suffering, hindi na ialis yan sa naging buhay ng ating Panginoong Yesus. Pero ito po, niliwanag ni Isaiah, yung kamatayan ni Jesus ay substitution. Saan niyo po naririnig yung word na substitution? Sa basketball. No? Pagka napagod na yung isang player, pauupuin siya, may papalit. Substitution po yon. Sa mga makasalanan, ang mga makasalanan ay mayroong death penalty. Ulitin natin, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At dahil sa plano ng pagtubos, nagkaroon ng substitution. At ito po yun. Sabi sa verse 5, but He was pierced for our transgressions. No, tayo yung lumabag sa kautusan ng Diyos. He was crushed for our iniquities. Tayo ang nagkasala. Upon Him was the chastisement that brought us peace. So, anong naging dulot nun? Kapayapaan. Itong peace na binabanggit dito, na bunga ng ginawa ng Panginoon, hindi po ito peace of mind, kundi peace with God. No? Sa mga gera ng dalawang nag-aalitang mga bansa, kailangan ng peace. At mangyayari lang yung peace pagka nagkaroon ng reconciliation. May mamagitan. At si Jesus, yung ginawa niya, ang sabi ni Isaiah, ito'y magbubunga ng kapayapaan. And with His wounds, we are healed. Tandaan po natin na dahil sa kasalanan, may sakit tayo. Isang malalang karamdaman. Hindi po yan physical sickness lang, kundi yan po ay karamdaman ng ating buong pagkatao. Yang karamdaman na yan ay nagiging dahilan para ang tao, maski na gustong bumait, hindi niya kaya. Yang karamdaman na yan ay nagiging dahilan para lumayo sa Diyos. Piliing magrebelde sa Diyos. Piliing magsarili at lumayo sa Diyos. Mga kapatid, malala ang sakit natin. At dahil sa paglayo natin sa Diyos, yung mga blessing, yung mga benefits na plano ng Panginoon, hindi yun ang nararanasan.
ng sangkatauhan. Kaya mayroong kamatayan, pisikal, mayroong pagkakasakit, may pinapanganak na mongoloid, ano? Kapapanganak pa lang, may epekto na yung kasalanan sa kanya. These are wounds. Dahil nagkasala tayo. Minsan may nagtanong sa akin, bakit yung bata na to pinanganak na abnormal? Tandaan niyo po, ang kasalanan hindi nagsisimula pag gumawa tayo ng kasalanan. Kundi ang kasalanan ay nasa atin na, nasa sinapupunan pa lang tayo. Ito po yung tinatawag na inherited sin. And then, pag lumabas tayo sa mundong ito, tayo mismo gumagawa ng kasalanan. At ito po yung tinatawag na actual sin. At dahil sa mga ginagawa nating kasalanan, patuloy na lumalala ang karamdaman natin. Nasisira tayo. Pero ano sabi? With His wounds, anong mangyayari? Sabi ni Isaiah, we are healed. Grabe, no? Sa aklat ng Roma 1:18, tingnan niyo po yung sabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Sa Efeso 2:3, tayong lahat ay dating nabubuhay sa mga pagnanasa ng laman at pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. So, children of wrath. Yung Diyos ay mayroong pagkapuot sa sangkatauhan. Roma 5:9, at ngayon, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo na tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa puot ng Diyos. Paano daw mawawala yung puot ng Diyos? Paano tayo ituturing na matuwid? Dahil sa Kanya. Dahil kay Jesus. So, malinaw ang plano ng kaligtasan. Malinaw na ang tanging paraan upang tayo ay gumaling sa ating spiritual na karamdaman, para magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Diyos, kailangang may gawin itong Mesiyas. Kaya nga kung titignan natin yung mga talata, Savior's part, sinner's part, ano yung contribution natin? Ano ang ginawa ni Jesus? Sabi pong gano'n, He took our infirmities. So atin, yung infirmities. He carried our sorrows. So sinong malungkot? Tayo rin yun. He was pierced. Pinahirapan siya. For our transgressions. Tayo nagkasala. Tayo lumabag sa batas. But He was pierced. He was crushed. No, dinurog siya. For our iniquities. His punishment. So, pinausahan siya ng Diyos. Take note, pinausahan. Kaya wag mo isipin na dahil sa kasalanan mo, hindi ka papausahan ng Diyos. Kasi mismo si Jesus, pinausahan. He was punished. Pero yung punishment na yon, anong natanggap natin? Brought us peace. His wounds, we are healed. Grabe, no? And then sa verse 6 makikita natin, laid on Him the iniquity of us all. All. So, ibig sabihin, lahat ng sumampalataya, yung kamatayan ni Jesus, sapat na pambayad. Amen? Yung kasalanang nagawa ng ating ninuno, na ipinasa sa atin, yung inherited sin, at yung actual sin,
na nagagawa natin o ginawa natin at gagawin mo pa lang. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos, dahil ikaw ay bahagi ng mga inililigtas ng Diyos, bayad na yung kasalanan. Amen? Kaya nga, tiyak ang kaligtasan eh. The moment that you got saved, 100%. Sa langit na tayo pupunta. Kaya lang sa experience natin, binabago tayo ng Panginoon habang nandito sa lupa. Kaya huwag ka na magmatigas. Lumayo ka na dun sa mga gawaing hindi magaganda. I-practice mo na yung mga gawain na magpapalakas sa'yo upang maging katanggap-tanggap, upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tanggap niya tayo kung sino tayo, pero babaguhin ka niya. Amen? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, tanggap ka niya. Tanggap ka ni Lord, pero babaguhin ka niya. Huwag matigas ang ulo. Sabihin niyo pa nga po sa katabi niyo, tanggap ka ni Lord. Maski gaano ka kabaho. Pero pababanguhin ka niya. Sumunod ka lang. Amen? So substitution. Si Jesus ang gumawa ng lahat tungo sa ating kaligtasan. Sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Sa 2 Korinto 5:21, itinuring niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan, upang sa pamamagitan niya tayo'y ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Nagkaroon ng substitution. Tayo'y nagkasala, sinong pinarusahan? Si Jesus. Itinuring tayong matuwid, si Jesus tumanggap ng parusa ng kasalanan. Nagpalit. Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya mga kapatid, ito yung dahilan bakit kailangan tayong mamuhay ng may pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon. Ang dami niya nang ginawa. Hanggang ngayon, hindi mo pa siya mapagkatiwalaan. Ayaw mo pa magpasakop. Sige nga po, tanungin niyo lang yung sarili niyo. Baka kinakausap kayo ng Holy Spirit ngayon. No, yung matitigas niyong kalooban. And then, hindi natigil doon. Pinakita yung ano pang activity ng Panginoon, shepherding. At yan ay diniscuss natin sa John chapter 10. Pero si Isaiah, ito yung mga sinabi niya. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. No? Lumayo tayo kay Lord eh. Sabi natin, hindi, ito yung gagawin ko. Ito yung tama. Ako masusunod. No, ganun ang ugali natin. Nakita yan ni Isaiah. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Dahil sa pagsuway natin sa kasalanan, yun ang dahilan bakit siya namatay sa krus. Bakit siya pinausahan ng Diyos? Isipin niyo po yun. Kung ikaw ay iniligtas na ng Panginoon, nawa tuwing maaalala mo ang Christmas, maalala mo yung kamatayan ng Panginoon. At bakit siya namatay? Nagkasala kasi tayo sa Diyos. Amen. Sa Lucas 15:4, sino sa inyo na may 100 tupa at mawawala ang isa, ang hindi mag-iiwan sa 99 sa ilang
at maghahanap sa nawawala hanggang ito'y matagpuan. Sa 1:10, 11 at 15, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Sa talatang 16, ngunit mayroon pa akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kailangang dalhin ko rin sila. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan at iisang pastol. Iniipon ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa. Pero para mangyari yon, kailangan muna siyang mamatay. At namatay na siya. Pero alam natin, hindi siya nanatiling patay. Buhay siya. At dahil sa mga pangyayaring yon, ito na yung trabaho ni Lord, shepherding. Yung mga tupa na nawala at nagwawala, iniipon ng Panginoon. Simula noong sa kasaysayan ng sanlibutan, sa history of mankind, iniipon ng Panginoon itong mga tupa na to upang magkaroon ng isang kawan. At pag naipon niya na, babalik na siya. Amen. Babalikan niya tayo. Shepherding. Yan po ang trabaho ng mabuting pastol. At yan po yung activity ng ating Panginoong Hesus. Ano yung assignment ni Christ sa verses 7 to 9? Assignment, no? Yung mga nag-aaral dito, no? Nasa eskwelahan kayo, may assignment, huwag papagawa sa nanay o sa tatay, ikaw dapat gumawa. No? So si Jesus, may assignment siya at kailangan niya ng submission, pagpapasakop. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent. Ang ibang mga hayop, pag kinakatay, maingay. Nagwawala, nagpupumiglas, nangangagat. Yung may sungay, nanunuwag. Ang tupa po, habang kinakatay, may nagpatotoo po eh. Ang tupa habang kinakatay, lumuluha. Hindi siya maingay. At ganoon inilarawan ang kamatayan ng Panginoon. Yung kamatayan ng Panginoon ay isang voluntary act dahil siya ay nagpapasakop sa kanyang Ama. Iniisip niya yung kaligtasan ng mga matitigas ang ulo na sasampalataya sa kanya. Iniisip kanya. Submission. He opened not his mouth. Ang utos ng Panginoong Yesus makapangyarihan. Actually, nung may nagtangka na sabing gano'n, no, na, di ba si Pedro, nung hinuhuli ang Panginoon, naglabas ng tabak eh. Pinigil ng Panginoon. Sabi ni Jesus, alam mo ba, isang utos ko lang, legions of angels can come. Pero hindi niya ginawa. He was silent. He wants to face the consequence of sin. That is for you and for me. Kaya nga alam niyo, nakakahiya eh. Yung hindi mo kayang ipagkatiwala yung sarili mo. Yung nagmamatigas ka pa hanggang ngayon. Nakakahiya sa Panginoon. But of course, hindi lang kahihiyan natin. Si Jesus, He fully submitted to His Father. Sa Matthew 27, verse 12 to 14, subalit nang magparatang sa Kanya ang mga punong pari at ang matatandang pinuno, ay wala siyang sinabing anuman. At sinabi ni Pilato sa Kanya, hindi mo ba narinig kung gaano karami ang ibinibintang nila sa iyo? Ngunit ni isa mang kataga ay hindi siya sumagot sa Kanya.
Sa unang Pedro 2:23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y nagdusa, hindi siya nagbanta. Sa halip, nagtiwala siya sa Diyos na makataungang humatol. Tiwala. Pwede siya gumanti. Pero hindi niya yung ginawa. Nagtiwala siya sa Diyos. Tayo po sa sinful nature natin Pag naapi tayo, gusto nating lumaban. Pag minamaliit ka, gusto mo magmalaki. Di ba? Sisiraan mo din siya. Ganun ang nature natin Lalo na kung feeling mo may injustice. Hindi naman totoo yan Pagtatanggol mo sarili mo paglalaban mo Hindi naman totoo yan Pero si Jesus, alam niyo, hindi nagkasala Yung kasalanang ibinibintang sa Kanya, sa atin yun. But He was silent. He opened not His mouth. Submission. Ano pang ginawa ni Jesus? There is sacrifice on His part. By oppression and judgment, He was taken away. Sa korte ng mga tao, hinatulan talaga si Jesus And as for His generation, who considered that He was cut off out of the land of the living. Si Isaiah, natanaw niya na itong Mesiyas papatayin. Cut off out of the living. Si Pedro, nung nalaman niya, nung sinabi ni Jesus na siya'y mamamatay, ano sabi ni Pedro? Hindi po pwede yan. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. No? Yung mga disipulo, pinipigilan yung pangyayari ng kamatayan ni Jesus. Hindi nila matanggap na yung Mesiyas papatayin. Kasi sa kulturang kaisipan ng tao, ang namatay, talo. Ang namatay, mahina. Ang namatay, walang pakinabang. But the wisdom of God says the other thing. Na yung kamatayan ng Panginoong Yesus, ito'y magiging daan sa pagtatagumpay. Yung kamatayan ng Panginoong Yesus ay pagpapakita ng kapangyarihan, lakas. Yung kamatayan ng Panginoong Yesus, ito yung magsosolve sa suliranin ng tao sa harapan ng Diyos. He was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. Ba't siya pinahirapan? For my people. Sabi ni Isaiah, para sa mga tao to Para sa mga tao ng Diyos, yung kanyang kamatayan. Sa aklat ng Juan 11:47-52, si Cayapas na punong pari ng taong na iyon ang nagsabi, mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa mapahamak ang buong bansa. So, dito sa panahon ni Jesus, bago siya ipako sa krus, yung punong saserdote, nagbibigay ng propesiya. At anong sinasabi niya? Mas mabuting mamatay ang isang tao. At yung kamatayan niya ay para sa sambayanan. At ganun nga ang kamatayan ng Panginoon. Para sa kanyang bayan. Para sa mga tao na ililigtas niya. Ang sinabing ito ni Cayapas ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa. At hindi lang para sa bansa nila, sabi ni Juan, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsisipangalat sa buong mundo upang tipunin sila at pag-isahin. No, ganun nakita ni Apostle John
yung kapahayagan ni Kayapas. Kamatayan ng isang tao para sa mga tao ng Diyos, para sa mga anak ng Diyos na nagkalat. So hindi lang para sa mga Hudyo eh. Kasama ako doon. Kasama ka doon. Amen. So, sacrifice. His death. At dahil ginawa yan ng Panginoon, alam niyo, during the event, nung pagpatay sa Panginoong Yesus, doon pa lang, ipinamumukha na ng Diyos na nagkaroon ng injustice at si Jesus ay inosente sa mga pangyayari. Si Isaiah nagsusulat niyan. 500 taon bago mangyari ang mga bagay na to, sinabi niya na itong mga katotohanan ito. And they made his grave with the wicked. Di ba? Yung kamatayan ni Jesus, kasama niya yung mga pusakal na tulisan. With the wicked. Yun ang sabi ni Isaiah. Yun ang napanaw ni Isaiah. Itong Mesias, itong servant of the Lord, pag namatay siya, ang kasama niya, masasamang tao. His grave with the wicked. Pero ito, and with a rich man in his debt. Ang paglilibingan niya ay libingan ng mga mayayaman. Ito pong salitang mayayaman, ito po ay lugar ng mga taong pinagpala ng Diyos. Lugar ng mga taong kinalulugdan ng Diyos. At dito ipinakita na yes, namatay si Jesus, itinuring siyang makasalanan. Ngunit nung inilibing siya sa lugar na kung saan yung mga may karangalan, mga taong pinagpala ng Diyos, mga tao na may pabor ang Diyos, doon siya ililibing. Favor of God. Kaya po, with the rich in his debt, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Sa salita, sa isip, sa gawa, hindi nagkasala ang Panginoon eh. Kaya nga po, dito po, ipinapakita that God was satisfied dun sa ginawang pagtubos ng kanyang anak. Sa aklat ng Mateo 27:4, no? Ito yung nakita ni Mateo. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Sino po yung nagsasalita dyan? Si Judas. Sabi ni Judas, ipinagkanulo ko yung isang tao na, alam niya, wala namang kasalanan. Sa Lucas 23:14 at 41, sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ako ang nagsisiyasat sa kanya sa inyong harapan at hindi ko matagpuan nagkasala ang taong ito ng anumang binibintang ninyo sa kanya. Sino po nagsasalita dyan? Si Poncio Pilato. Inimbestigahan niya si Jesus eh. In-interview niya personally eh. Marahil nagpa-CI yan. Investigation. At sabi niya, ang conclusion niya, hindi ko matagpuang nagkasala ang taong ito. Sa verse 41, ang taong ito ay walang ginawang masama. Sino po nagsasalita dyan? Yung centurion. Yung pinuno ng mga Romanong sundalo na nagpako kay Lord. Nakita niya si Jesus. At ito yung conclusion niya. Ang taong ito ay walang ginawang masama. Malinaw yung realization na yon. Kaya nga sa aklat ng Hebreo 7:26, sabi niya, kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan. Hiwalay sa mga makasalanan at
itinaas ng higit pa sa kalangitan. So kita natin dito na malinaw yung kanyang innocence, kaya siya ay itinanghal ng Diyos. Servant's description sa verse 7, silent before oppressors. Yan yung kanyang submission. Silent before the accusers in his trial. Yan po yung kaganapan, no? Mark 14, verse 60 to 61. Killed for his people's sin. Yan po yung sacrifice. Died for our sin. Yan yung sinabi, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Ano sabing ganon? Kami nakatitiyak na may isang namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. At siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. So ito yung hamon upang sila na nabubuhay, huwag nang mabuhay para sa sarili nila. Ibig sabihin, magtiwala sa Panginoon. Mabuhay tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ipamuhay natin yung utos niya, panghawakan natin yung pangako niya, maging plano, yung plano at kalooban ng Diyos, makibahagi tayo. May ginagawa ang Diyos. Take part. So yun yung sinabi na huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Bakit ka nabubuhay ngayon? Para kanino? Sa isang nalinawan ang kaisipan sa kanyang kaligtasan. Alam mo, nabubuhay ka, hindi para sa pamilya mo. It is good, no, for your family. Nabubuhay ka para tumulong sa kapwa. That is good. Mabuhay tayo. Pahusayin mo yung sarili mo. Mag-improve ka. Mag-develop ka ng sarili mo. Pero ang lahat ng yan, gagawin mo upang makibahagi sa plano at kalooban ng Diyos. Gusto mo yumaman? Gusto mo maging matalino? Maging scholar sa school nyo? Ikaw yung profession mo, mag-prosper ka dyan. Good! Tuloy mo yan. Pero tandaan mo, tinubos ka ng Panginoon. Anak ka ng Diyos. More than anything else. Yun ang dahilan. Siya'y namatay para mabuhay tayo. At yung buhay na yan, sa pagbabalik natin ng pasasalamat, mabuhay tayo para sa Kanya. Amen. Yun ang matalinong dahilan ng buhay. And as you seek first His kingdom and His righteousness, ano sabi? All these things shall be added. All. May natira ba? Alam nyo, hindi naman madamot si Lord kung kailangan mo dahil inuna mo siya. Dahil mapapagkatiwalaan ka ng Panginoon. Nagtatites ka, nag-o-offering ka, nagbibigay ka ng talento mo, nagpapagamit ka sa Kanya, nag-evangelize ka, nagdi-disciple ka in obedience to God. All these things shall be added. Idadagdag. Hello? Pag idadagdag, darating sa tamang panahon. Amen? Hindi magkukulang ang Diyos sa'yo. Amen? Nabubuhay ka kasi para sa Kanya. At sabi sa verse 9, with a rich man in his death, yan yung satisfaction, crucified between two robbers, buried in a rich council member's tomb. At yan po yung mga talata. So yung sinabi ni Isaiah, nagkaroon ng kaganapan at nireport ng mga apostles. Ito si Mark, si Paul, sinabi nila yon. At alam natin, maraming mga talata sa Biblia na
sinasabi yung mga katotohanan ito na binanggit ni Isaiah bago dumating ang Panginoon. Now, eto yung tanong. Ano nangyari sa ginawa ni Jesus? Sa time ni Isaiah, nung sinusulat niya, ano ang mangyayari sa gagawin ng Mesiyas? Ito po yun, sa verse 10 to 12. Ito yung intention. Long life. At yung long life dito, ang kapakahulugan ay eternal life. Sabing ganon, yet it was the will of the Lord to crush him. He was put him to grief when his soul makes an offering for guilt. He shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Dahil inalay niya ang sarili niya para sa kasalanan ng sangkatauhan. Prolong his days. He will see his offspring. Kasama niya. So yung mga magiging anak, tinutukoy dito yung mga anak ng Diyos, magkakaroon sila ng long life. At hindi lang long life kundi sa New Testament, upon realization, this is eternal life. Sabi nga sa John 3:14-16, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. So itong time na to kay Moses, ito yung time na pumasok ang maraming ahas sa kampo ng mga Israelita. Kinagat sila at isang kagat lang ng ahas, ikinamamatay nila yon. Pero nagbigay ng paraan ang Diyos para hindi umepekto yung kamandag ng ahas. Sabi ko kay Moises, maglagay ka ng image ng ahas. Ilagay mo sa pinakamataas na bahagi, no? Maglagay ka ng poste. Ilagay mo doon yung imahe ng ahas. At sino mang titingin, yung kamandag ng ahas, hindi tatalab. So, ganun din, kailangang itaas ang anak ng tao. Yung itaas po, ito po yung pagkapako ng Panginoon sa krus. At ito rin po yung time na ang Panginoon ay mabubuhay na muli at aakyat sa kalangitan. Ang pangalan niya ay luluwalhatiin. At sino mang titingin, yes, makasalanan ka. Yes, may kamandag ang kasalanan sa atin. Pero the moment you look unto Jesus, you recognize Him as your Lord, you will be saved. Amen? Hindi na i-epekto yung kamandag ng kasalanan sa iyo. Amen? Ganon. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi pong eternal life, ito'y buhay na galing sa Diyos. Ito'y buhay na kasama ang Diyos. Hindi Kanya iiwan, ipababayaan man. Yun ang eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Long life. Eternal life. Yan po yung intention. Bakit kinailangan ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At eto pa po, mayroong imputation na naganap. Righteousness. No, tandaan nyo, hindi tayo papasok sa langit kung hindi ka righteous. Kaya nga yung mga Hudyo nung panahon ni Jesus, iniisip nila, kailangan maging righteous ako para tanggapin ako ng Diyos. Tama naman. Kaya lang, dapat perfect righteousness. Pag sinabing perfect righteousness, sino makakagawa nun? Pag hindi perfect ang righteousness mo, hindi ka papasok sa langit.
Halimbawa, kung may 10 utos, lumabag ka sa isa, unrighteous ka na. Sa totoo lang, ilan na yung lalabag natin sa utos ng Diyos? Diba? Ilan yung kasalanan mo kanina? O ilan yung kasalanan mo kahapon? Maski na mabait ka ngayon, marami kang ginagawang katuwiran pagsunod sa Diyos, kaya lang hindi perfect yun eh. Pero ito po yung ginawa ni Jesus. Perfect righteousness. Sabi ni Isaiah sa verse 11, out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. So dahil sa paghihirap ng ating Panginoong Yesus, ang Diyos ay magkakaroon ng satisfaction. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. So sino daw ang magkakaloob ng pagiging righteous ng mga ililigtas? Sa Roma 3:24 hanggang 25. Tignan niyo po, ang Roma po ay nasa New Testament. Basically po, ang New Testament ay interpretation ng lumang tipan. No? Yung ibig sabihin ng Diyos sa lumang tipan, ipinaliwanag sa bagong tipan. At dito po ipinapaliwanag yung righteousness, paano nakamit yung righteousness na sinasabi ni Isaiah. Sabi sa verse 24, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. Ba't daw po itinuring na matuwid? Dahil sa biyaya. Okay? We have been made righteous because of grace. Pag sinabing grace, hindi ka karapat-dapat. Hindi nanggaling sa'yo. Hindi ikaw ang gumawa. Pero itinuring ka na matuwid. Ano yung itinuring? Ibig sabihin, wala kang ginagawa, bigla kang dinampot at sinabi, oy, matuwid ka na, wala ka ng kasalanan. Ganun po yun. Nagdesisyon yung judge. Not guilty. Nagdesisyon ng judge. Hindi na ibabayad sa kanya o hindi na sisingilin sa kanya yung pondong ginamit. No? Yun po yun, itinuring na righteous. Made righteous. Paano po nangyari? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. May natanggap ka na bang regalo? No, kanina may umaangal sa ating shepherdship eh. Ang dami niya ng regalo sa kanyang ship eh. Siya wala pa. Alam niyo po ang regalo, initiative ng nagbibigay. Pag ayaw kang bigyan, kawawa, belat. Ayaw ka bigyan eh. Kung ano mang ibigay sa'yo, initiative niya yun eh. Siya masusunod. Kung mabait yung magre-regalo sa'yo, higit sa inaasahan mo. Kung kuripot, magdusa ka. Same thing, righteousness na requirement para pumasok sa langit, hindi ikaw ang gagawa nun. Regalo ng Diyos yun. Hindi mo pagsisikapan makuha yun. Regalo ng Diyos yan. Nakakuha niyo po? Paano kung hindi binigay ni Lord? Hindi ka tatanggapin sa langit. Pero ito po yung katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na tumubos sa atin, yung kamatayan niya sa krus, ito'y iniregalo ng Diyos
Sabi sa 25, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa gayon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. So, kita niyo po, isinugo si Jesus. Anong dahilan? Para mawala ang galit nino. Hindi po si Satan ang galit sa atin. Inggit si Satanas sa atin. Ang Diyos po ang galit sa mga makasalanan. Pero yung galit na yun, pwedeng mawala sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At yung mga nagawang kasalanan, pwedeng mapatawad. Amen? Pero ito yung mangyayari. Kung ikaw ay sasampalataya. Kanino? Sa Kanya. May object yung pagsampalataya eh. Si Jesus, yung ginawa niya sa krus. Naniniwala ka ba kung sino si Jesus bilang ikalawang persona? At naniniwala ka ba na yung kamatayan niya sa krus sapat na pambayad sa kasalanan ng sangkatauhan na sasampalataya sa Kanya? The moment you believe, sabing ganon, kapatawaran, aalisin yung galit ng Panginoon, magaganap yun. Amen? At yung kalagayan na yun, that is the imputation of perfect righteousness. Amen? Yung pagsampalataya, nakaupo kayo ngayon. Yung iba pa, nakataas pa yung paa eh. Alam niyo po ba, yung simpleng pag-upo niyo ay pananampalataya sa upuan. Sino dito sumakay ng tricycle o ng jeep? Nung sumakay ka ba, paano ka umupo? Nanginginig ka ba? Dinidiktahan mo ba yung driver? Pagsampalataya yon sa driver. Sumakay ka na ba ng aeroplano? Can you imagine yung pagsampalataya mo sa piloto? Ngayon sa buhay mo, hindi mo kayang panampalatayaan yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Hello? Kaya nga ang sumampalataya sa Kanya, maaalis yung puot ng Diyos. Patatawarin sa kasalanan. Amen? So, yun ang naganap. Imputation of righteousness. And then, isa pa, yung intercession. Ito yung forgiveness. Kasi nga, ligtas na tayo. Pero, nasa proseso tayo ng karanasan ng kaligtasang ginawa ng Diyos. Okay? Bakit nasa proseso? Kasi ihinahanda tayo sa pag-uugali na makalangit. Hello? Kaya inaalis ng Diyos sa atin yung ugali natin na hindi kailangan sa langit. Okay? Sino ba dito yung nangaaway palagi? Mainitin ang ulo. Sino ba dito yung hanggang ngayon, hindi ka matutong magtiwala sa Panginoon. Konting problema lang, umangal-ngal ka na. Mas inuuna mo yung trabaho mo kaysa sa pagsunod sa pagsamba. Inuuna mo yung pag-aaral mo kaysa magpadisipulo ka sa Panginoon. Kung ikaw ay iniligtas ni Lord, yung mga ugali mo na hindi mo nagiging priority si Lord, tutulungan kanyang maalis yan. At gagawa siya ng mga pangyayari para malaman mo na pag nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya lang, hindi ka pa sanay. Kaya natatakot ka pa.
Kaya nag-aalala ka. Kaya magagalitin ka pa. The fruit of the Spirit, love, joy, peace. And then anong gagawin sa'yo? Patience, kindness, goodness. And then alam niyo yung huli? Self-control. Nangyayari yan sa taong inililigtas ng Panginoon. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, babait din ako, huwag ka mag-alala. Sa isa yung katabi, sabihin niyo, salamat kay Lord. Babait ka pala. Okay, tignan natin yung sabi ni Isaiah. Paano mangyayari yan? Sabi sa verse 12, therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. So pinatay si Jesus na mahina, pinatay si Jesus na tila ba tanggap niya yung lahat ng hindi makatarungang pangyayari, pero he will be raised up. He will become strong, powerful. Yan yung sinabi sa aklat ng Pilipos, 2, 9-10. Dahil dito, dahil sa pagsunod ng Panginoon, namatay siya sa krus, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Name above all name. Isang titulo na kailanman hindi ibinigay sa sino mang nilalang. Ngunit dahil sa accomplishment ng Panginoong Yesus, sumunod siya sa kanyang Ama, namatay siya sa krus, binuhay na muli siya, at nung binuhay siya, taglay niya muli yung kaluwalhatian bilang Diyos. The exaltation of Christ. Ibinalik siya sa tunay na kalagayan niya. And every knee will bow, every tongue will confess, siya lang ang Panginoon. Amen? Yan ang taglay niya. Kaya nga dito makikita natin, dahil sa ganong kalagayan, siya ay magiging malakas, siya ay makakabilang sa mga tinatanyag ng sangkatauhan. Because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. So nagpapatuloy sa karanasan natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ito yung ministry of intercession. Isang beses niya lang ginawa yung pagtubos. At ito'y nagpapatuloy sa ating karanasan. Kaya nga sabi sa aklat ng Hebreo 7:25, dahil dito sa lahat ng panahon ay kaya niyang iligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So bakit ka pakikinggan ng Diyos sa panalangin mo? Bakit pakikinggan ng Diyos yung inilalapit ko sa Kanya? Ang dahilan nito dahil namamagitan sa atin si Jesus. Hindi tayo makakalapit sa Diyos kung sa sarili lang natin. O maski sinong padrino. No, kaya nga hindi tayo tumatawag dun sa mga santo na inintroduce ng isang malaking relihiyon. Kasi hindi talaga tayo mailalapit sa Diyos noon. Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Isa lang ang Diyos at isa lang ang tagapamagitan. Ito'y walang iba kundi yung naging tao na si Kristo Jesus. At ang magandang bagay, si Jesus, yes, namatay siya, pero nung nabuhay siya na muli, kailanman hindi na siya namatay. Kaya anytime lumapit tayo sa Diyos, dahil buhay si Jesus, makakalapit tayo
tatanggapin niya tayo. Dahil yung padrino natin, yung mediator natin, nananatiling buhay. Amen? So kung nanatiling patay si Jesus, malalayo talaga tayo sa Diyos. Pero dahil buhay siya, may tagapamagitan tayo. Kaya ano sabi sa unang Juan 1:9? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Okay, ligtas na tayo. Pero nagkakasala pa. Pag nagkasala tayo, ano daw ang dapat gawin? Dahil meron tayong tagapamagitan, ipahayag. Confession. Aminin mo na ikaw ay nagkasala at ang tunay na pag-amin, iniisip mo rin, pinaplano mo na hindi mo na uulitin yung kasalanan mo. No, hindi ito'y sorry lang, Lord. Sorry, Lord. Hindi ganon. Kundi yung nagawa mong kasalanan, kumbinsido ka na mali, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos, namumuhi ang Diyos, kaya hindi ko na siya uulitin. Yun ang confession of sin. Hindi ito sorry lang. And the moment na ganun ang kalooban mo, ano sabi? Mapapatawad tayo sa kasalanan. At hindi lang tayo patatawarin, kundi lilinisin sa lahat ng kasamaan. Pag sinabing lilinisin sa lahat ng kasamaan, dahil masama tayong tao, lilinisin tayo. Yun yung sinasabi ko kanina, babait na tayo. Kaya nga sabi sa chapter 2 verse 1 ng unang Juan, ngunit kung magkasala ang sino man, mayroon tayong tagapagtanggol sa harap ng Diyos, si Jesucristo na matuwid. Forgiveness. Grabe, yung benepisyo ng pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, in summary, yung arrival ni Christ, kita natin, yung Christ misery, malungkot ang naging buhay niya. Naranasan niya yung epekto ng kasamaan ng tao. He came as a suffering servant. And then yung activities ni Christ, kita natin dito yung ministry ng ating Panginoong Yesus. At yung ministry niya tumukoy sa kanyang substitution for sinners. Pinalitan niya tayo. Tayo dapat ang mamatay. Tayo dapat ang dapat parusahan. Pero lahat ng parusa na yon, siya ang tumanggap. Yun ang kanyang ministry. And then assignment ni Christ, dito kita natin yung mission niya as sacrifice for sin. Kasi kung hindi siya mamamatay, walang magbabayad ng kasalanan. Siya lang ang pwedeng magbayad sa kasalanan. Kailangan ang kabanalan ay katulad ng sa Diyos. Yun yung sacrifice eh. Kailangan tao ang mamatay, kaya siya naging tao. Sacrifice for sin. At ang kasalanan, tandaan natin, may eternal consequence. Kaya si Jesus, dahil siya'y Diyos, yes, tao siya, pero dahil siya'y Diyos, meron siyang eternal na kalagayan. Kaya yung sin, nabayaran niya yung eternal consequence. Accomplishment, ito yung Christ's mandate as Savior of sinful saints. Grabe. Siya talaga ang tagapagligtas. Wala nang iba. At nakita yun ni Isaiah. Kaya nga po, in this Christmas season, as an application, tandaan natin, sa panahon natin, Christmas season denies Christ. No? Yan yung misery ni Christ. Kaya nga, let us lead others to Christ. Sa panahong ito, ipakilala natin yung Kristo sa Bible. Yung Christ ministry, Christmas in excessive materialism. No, yung iba iniisip palagi, material na bagay. Kaya nga, let us prioritize spirituality. Kasi yung spirituality, may kinalaman ito sa walang hanggan. Assignment
Nikolais, Christmas sin. Ano yung kasalanan madalas sa Christmas? Matakaw. Greed and gluttony. Akin to. Yung kamukha ka nung sa Lord of the Rings. My precious. Kaya nga, let us prioritize building relationship. Huwag mo na kainin yung pansit kung sasama yung loob nung mauubusan. Kung di ka tumanggap ng regalo, okay lang yun. Magregalo ka for the sake of relationship. At ito, relationship to God. Napakagandang establish natin. Accomplishment, Christ's mandate. Tandaan natin, ang Christmas origin ay walang iba kundi paganism. Hindi siya biblical. Pero dahil nandito na tayo ngayon sa kulturang ito na nagse-celebrate din ng birthday, no, itong panahon na to, let us promote biblical Christianity. Amen. Pakita natin, yung bituin na yan, si Jesus, yung bituin sa langit na nakita ng magay. Yung kulay berde, yan yung manger. Isinilang si Jesus sa sabsaban. Yung pula, yan ang dugo ni Jesus na nagmamahal sa sangkatauhan. I-translate natin sa biblical Christianity yung Christmas season. Amen? At ang pinaka-perfect na regalo is none other than yung ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na kay Jesus mo lang matatagpuan. Amen? Kaya nga po, itong Christmas season na to, samantalay natin ang mga pagkakataon para ipaunawa sa kanila yung katotohanan ito. Kaya nga po sa challenge question, share your observation on how Christ is not being welcome in Christ. Alam po, marami tayong observation yan. Hindi na Merry Christmas, Happy Holiday. Share your ideas on how to promote Christianity in this Christmas season. So isip kayo, paano ba yan? And then share why Christ is the best gift that ever happened to the history of mankind. Nagregalo ang Diyos. At ang regalo niya, yung ipinanganak sa sabsaban na namatay sa krus ng Kalbaryo. Share why Christ should be the reason for this season. Ibalik natin sa biblical Christianity ang sangkatauhan dahil kailangan nila ng tagapagligtas. Amen? At tayo bilang nakakilala na sa Panginoon, nawa patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. The Christ of Christmas. At ito po ay nakita natin sa isang bahagi sa aklat ng Isaiah. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Sige po, tayo po tayo and then let us just respond sa Panginoon in worship upon hearing yung mga katotohanan ito. Meron po isang awitin na umaalala sa ginawa ng Panginoon. Let us just respond in worship to God. Ako'y namamangha sa pag-ibig mo, iyong ibinigay.
Ipahayag po natin. Ako'y namamangha sa pag-ibig mo. Iyong ibinigay ang buhay mo sa isang katulad mo na nagkulang sa iyo sa kapahamakan. Ako'y iniligtas mo. Tunay na pag-ibig nakita ko sa iyo lamang, Jesus, nadama ko. Buhay ay inalay mo dahil sa sala ng tao. Upang kaligtasan ay aking matamo. Purihin po natin ang Panginoon. Sasambahin ang ngalan mo. Pupurihin, sasambahin ang ngalan mo, O Jesus, sa lahat ng panahon. Walang katulad ang pag-ibig mo na inialay sa buong mundo. O kay buti mo sa akin, Panginoon. Yes. Sasambahin ang ngalan mo. Pupurihin, sasambahin ang ngalan mo, O Jesus, sa lahat ng Walang katulad. Walang katulad, O Diyos. Kaya naman kami ay magpupuri at sasamba sa iyo. Sasambahin ang ngalan mo, O Jesus, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng Manalangin po tayo. Panginoon, salamat dahil sa iyo. Dahil ibinigay mo ang iyong anak. At sa tulong ng banal na Espiritu, ang plano ng pagtubos na nakita ni Isaias ay tunay nga na nagkaroon ng kaganapan. At kami bilang mga mananampalataya, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin. At mula po rito sa katotohanan ito, kami po ay nag-aantay sa muli mong pagbabalik. Dahil batid namin na iniipon mo ang iyong mga inililigtas simula pa noon hanggang ngayon.
at sa kasalukuyan at maging sa darating na hinaharap. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. At nawa habang hindi ka pa bumabalik, kami po ay maging masipag sa pakikibahagi sa mga bagay na ginagawa mo sa sangkatauhan sa plano mo ng pagliligtas. Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na ito, nais ko ipahayag ang pagsama ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. By the abiding grace of God the Father, in the fellowship of His Spirit, because of the atoning sacrifice of Jesus Christ, may you all receive the fullness of God's blessing now and forevermore. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano po mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, ano pong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Again, a round of applause sa Panginoon. A blessed day, each and everyone. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.